Ikaw ang pangulo. Kayo ba yung pabor nyo sa ayuda na yan, Congressman? Alam mo, Melo, Weng, Joel, ang ayuda talagang kailangan ng tao doon sa tamang pagkakataong dapat mong ibigay. Halimbawa, nagkaroon ng kalamidad. Na-displace yung tao. Talagang kailangan nyo yung kagyat na pagbigay ng ayuda. Pero kung ayuda ipaparada mo, kamu nga tinatarget nila kunwari, near poor. Eh yun nga yung poor talaga, hindi pa nga natatarget eh. Tinatarget daw, yung daw akap ay ayuda para sa kapus sakita. Weng, tatanungin kita. Sino ba sa atin ang hindi kapus sakita? Abay, lahat tayo Paano mo i-determine? Pumunta sila sa isang komunidad. Pinalinya nila yung mga tao, grupo ng mga tao. Etong mga taong ito kanya kapos sakita. Paano mo nalaman na sila lang ang kapos sakita? Relative yun eh. Ako pwede akong kapusin din sakita. Depende sa pangangailangan. Ang kinakaharap ng Kongreso, both the House of Representatives and the Senate, ang pinakamahina, yung weakest link ay yung implementation ng mga batas. Sapagkat gawa na kami ng gawa ng batas. No? Napakamahal gumawa ng batas. Napakatagal gumawa ng batas. Pagka nagawa yung batas, ilalagay lang sa cabinet. Congressman Marcoleta. Joel, hindi naman ako tutol dyan sa pag-iimbestiga, pag-i-inquire ng ating confidential funds or intelligence funds sapagkat kailangan naman talaga nating busisiin ang paggasta ng ating pera. Kaya lang, aking tinatanong kung talagang ito yung ating kagustuhan, alam naman ninyo kako na mahigit na 400 opisina, ahensya ng ating pamahalaan, na meron din naman ganyang uri ng pondo at sila rin naman ay nasabihan na rin ng COA na meron silang dapat ipaliwanag sa kanilang mga pondo. Bakit naman kako tinarget ninyo iisang opisina lang? Ayoko na ganito mangyari sapagkat baka mamaya ang taong bayan, maisip nila, namumuliti ka tayo. Sapagkat na may personal tayo. Out of 400, dapat man lang nag-sample tayo. Kumuha tayo ng 10% siguro, mga 40 opisina yung ating lilitisin, yung ating imbestigahan. Baka sakaling maniwala ang tao na tayo ay opisyal na gumagawa ng ating katungkulan. Pero kapag isa lang ang tinarget mo, at alam naman natin na ang tinarget mo ay kalaban sa politika sapagkat namumuuna yung presidential election nandiyan na sa horizon, mag-iisip ang taong bayan na politika lang ito. Congressman, ang nababanggit ninyo ay naging investigasyon po ng House of Representatives. Pero pagdating po doon sa ang may authority para mag-audit at mag-account, hindi po ba ng lahat ng pagkakagastos pati ng CIF ay ang Commission on Audit. Nabibigyan po ba ng tamang tutok ng Commission on Audit ang CIF? Alam mo, Weng, yun nga yung isang issue na ni-raise ko, imbes na pagdebatihan namin, ginulo lang nila ako eh. Alam mo, napakaganda sana ng pag-usapan sapagkat napapanahon naman talaga dahil nga puro na lang investigation in aid of legislation. Pero in actual practice, ang nangyayari, hindi naman, wala namang malilinaw na batas ang nagagawa eh. Kahit na sabihin mong in aid of legislation, at the end of the day, wala naman silang maipresent na matinong batas na magagamit ng bansa. Bakit ka mag-iimbestiga, sabi ko sa kanila, bakit ikaw ang magsusuri, bakit ikaw ang mag-o-audit? Pwede ba ka ako ipaliwanag natin, Mr. Chair, kung tayo'y nakakagawa ka ako ng encroachment o baka we are usurping the very authority and mandate of the Commission on Audit. Right, sabi niya, noted. Hindi ka ako noted ang isasagot mo, Mr. Chair. I'm raising a constitutional issue pagdebatihin natin. Ngayon, nung hindi sila makasagot, kundi ng gulo na lang, so tinanong ko na sa COA. Sabi ko sa COA, did you surrender even part of your duty and authority to audit and examine reports and papers in relation to the utilization of public funds? Hindi po kanya. Exclusive po sa amin ito eh. Opo. Exclusive pala sa inyo, bakit ninyo pinayagan? Kasi po sinabi na kami. Why did you not fight them?
Pero di ba sir, may oversight function naman ng Congress having the power of the purse. Meron kayong kapangyarihan na magkakaroon ng sariling yung investigasyon sa ganitong issue. Oo naman. Alam mo, yung inquiry in aid of legislation, nasa Section 21 ng Article 6. Yun namang oversight, yun naman ang nasa Article 22. Pinaghahalo kasi nila eh. Yun ang problema, kaya ako sila sinasabihan na pagtalunan namin muna ito para sa ikaliliwanag ng lahat ng ginagawa namin. Opo. Huwag nating pagsama-samahin ito na parang chop suey tayo. Yun pala ako. Sa'yo pala ang mandato, bakit namin usurp? Ba't hindi ka pumunta ka sa korte? O kaya pwede kang magpaliwanag eh. Pwede mo sagutin muna, Mr. Chair, pwede ba na wag muna kaming magbigay sa inyo ng mga dokumentong inihingi ninyo. Unang-una po kasi, kailangang maliwanagan nyo, ang ginagawa po namin, audit observation memo lang ito, initial findings lang po na ito eh. Opo, pero Congressman, kayo ba naniniwala na naaabuso ang paggamit ng intelligence at confidential fund? O yung may mga ahensya tayo o departamento ng gobyerno na hindi naman karapat dapat mong bigyan? Maaaring naabuso, although wala akong reliable information na naabuso nga. Ngunit, ang sabi ko nga, para nga natin makita kung naabuso o hindi naabuso, sa liwanag ng lahat ng mga pangyayari na yan, tawagin natin itong 400 na mga agencies na ito at opisina para maliwanagan nating lahat. Kung ang talagang gawain natin, makagawa ng isang maliwanag na batas. Huwag kang magta-target lang. Kasi paghihinalaan ka. Baka naman inuuna lang yung Office of the Vice President. Natatawa kayo? Bakit hindi ka matatawa? Tinanong ko nga yan sa COA eh. Sabi ko, bakit tayo nandito para usigin lang? Kasi sabi ko, inuusig nyo na eh. Bakit ka ako ito lang ang binigay? Ba't hindi nyo lahat binigay? Yan lang po kayong itinanong sa amin eh. Yan lang po hiningi sa amin eh. Di maliwanag na kontrolado ng komite ng good government kung ano lang ang gusto nilang usigin o sisain. Ano po ang legislation na kailangan para matapos yung pag-abuso sa paggamit ng confidential funds? Kahit na wala ng legislation eh. Kailangan lang liwanagin. Okay, nandun naman sa title eh. Sabi sa title nung kanila, lahat ng inquiries in aid of legislation, nakalagay naman yung terminong yun eh. Yung phrase na yun, in aid of legislation. Alam nyo, sa pagdidesisyon ng Korte Suprema, may naalala akong sinabi ni former Chief Justice Renato Puno. Sabi niya, itong inquiry in aid of legislation, merong limitasyon yan eh. Joel, Weng, Melo. Sabi niya, there should be a legislative purpose as one limitation. Opo. Sabi niya, yung pangalawa naman, you have to observe the rule of pertinency in questioning. It should be related to the subject matter. Okay. Pangatlo, you have to protect the rights of the persons appearing and affected by your inquiries. Opo. Ano yung essence and significance ng legislative purpose? Dapat meron ka nang nasa isip na there should be a contemplated piece of legislation eh. So, Kaya nagpapatawag ng hearing, meron kang gustong siyasatin siguro para makumpleto mo. Maybe a portion of your contemplated legislation might affect or impact on some sectors na hindi mo pa nakikita. That's why you ask for a hearing. So, in aid of legislation, so ano ang magagawa po ng Kongreso para hindi po maabuso ang paggamit niyan, ng mga yan? Nung confidential fund. Intelligence fund. O di gumawa na lang ng batas. Kung halimbawa, nasuri namin na hindi pala na audit mabuti at hindi na babantayan ang paggamit. Wala na lang confidential fund, di ba? Ang dali naman nun. Okay. Alright, next question tayo. Dito tayo. Kayo, nakita natin sa profile ninyo, kayo ay isa sa may akda ng Cheaper Medicine Act. Sa palagay nyo ba ay naipatutupad po ng maayos po ito at nakakamta natin ang pakinabang dito para sa murang gamot, Congressman? Yan ang problema ang kinakaharap ng Kongreso, both the House of Representatives and the Senate. Ang pinakamahina, yung weakest link, ay yung implementation ng mga batas. Sapagkat gawa na kami ng batas. Ano?
Napakamahal gumawa ng batas. Napakatagal gumawa ng batas. Pagka nagawa yung batas, ilalagay lang sa kabinet. Katulad ng kuryente halimbawa. Hindi ba napakataas ng ating kuryente? Ano ba yung pinakaunang layunin kung bakit natin ginawa yung EPIRA in 2001? Or ilang taon na yun? 2001, 24 years ago. So kailangan na natin susugan, Congressman. Hindi man na kailangan susugan sapagkat yung pinakaunang layunin, sabi niya, ensure the delivery of electricity to our people, reliable, quality, and affordable rates. Wala na kailangan. Nasaan ang problema doon, Congressman? O di tanungin natin ang DOE at saka lahat ng mga ensya ng gobyerno may kinalaman sa pagpapatupad ng batas na yun. Implementation. Bakit hindi natutupad yung affordable rates? So dapat may pananagutan ba doon ang ERC being the regulatory body? Hindi lang ERC, lahat ng may kinalaman doon sa pagpapatupad ng batas na yon. Ang DOE ang central to that. Hindi ba? Bakit hindi napapatupad yung affordable? Ano ba yung affordable sa Tagalog, Weng? Mura, abot kaya. Abot kaya. Abot langit na eh. Hindi ba? Tsaka sir, sabi naman po ng ERC, kahit pa ng mga distributors na buwan-buwan nagbabago ang singil sa kuryente, Congressman pero sinasabi maraming factors. Unang-una ang coal imported napakamahal. Alam natin yung kaya nga hindi nabababa sapagkat imported lahat yung ating panggatong kung pinag-uusapan ay base load. Pinag-uusapan mo coal at saka yung petrolyo. Pinipilit nila yung mga renewable energies. Pwede rin yan pero hindi substitute yan sa baseload natin sapagkat very intermittent ang solar, ang wind. Hindi natin kaya. Ang wind will only operate, will only apply when the wind is blowing. Ang solar mo is applicable while the sun is shining. Subukan mo na nag-ooperate yung biglang dumaan yung ulap, maging intermittent yan. Wala kang baseload. Itong DOE, sinasabi ko sa iyo, nung kinukonfirm namin ng Secretary of Energy, ako lamang ang nagtanong sa kanya ng 2 araw. This is on the record. Because I wanted him to do this. In-outline ko lahat ng dapat nating gawin para yung fundamental and underlying objective of that law should be achieved. So, Umuo siya lahat ng sinabi ko. 2 pahina yon. Natupad Kahit po ba? isa walang natupad. Walang natupad. Okay. So ang daming problema ng ating bansa, puro pagtaas ito, Congressman, ano? Nako, magkano ang presyo ng kamatis? Oo. Kasi, Alam mo, Melo, magkano ang presyo mahal ng sa isang pirasong kamatis? Last week, 20 pesos. Ngayon, 30, isang piraso. yan. Nagsimula tayo sa 400 pesos ang kilo. So kailangan natin ng ayuda. Teka Mas muna, marami ayuda. yung siling pangsigang, yung berde, Weng. Hindi ka kasi sililong. namamalengke. Ako napupunta ako sa palengke. Yung sililong. Yung sililong, yung berde. 10 piso isa. Sandali. Nagsimula tayo sa gamot. Kapunta tayo sa kuryente. Kamatis. Kaya naman kamatis. Punta na tayo sa ayuda dahil kailangan natin ng pambili. Kayo ba'y pabor nyo sa ayuda na yan, Congressman? Alam mo, Melo, Weng, Joel, ang ayuda talagang kailangan ng tao doon sa tamang pagkakataong dapat mong ibigay. Halimbawa, nagkaroon ng kalamidad. Na-displace yung tao. Talagang kailangan nyo yung kagyat na pagbigay ng ayuda. Pero kung ayuda ipaparada mo, kamukha tinatarget nila kunwari, near poor. Yun nga yung poor talaga, hindi pa nga natatarget Tinatarget daw, yung daw akap ay ayuda para sa kapos-sakita. Weng, tatanungin kita. Sino ba sa atin ang hindi kapos-sakita? Abay, lahat tayo Paano mo nahihirap. i-determine? Pumunta sila sa isang komunidad. Pinalinya nila yung mga tao, o grupo ng mga tao. Etong mga taong ito kanya'y kapos-sakita. Paano mo nalaman na sila lang ang kapos-sakita? Relative yun Ako pwede akong kapusin din sakita. Depende sa pangangailangan Tumas ko. na nga daw yung poverty threshold, Congressman. Oo, ngayon, Hindi nga nila naintindihan kung ano yung poverty threshold. Nakita nyo sa dyaryo, anong sinabi ng mga tao ngayon. Yung survey ng SWS. Ano sinabi niya? Ang sabi po ng, actually, 17.4 million families of Yes. this country Are said
We are poor. Mm. We And yung feel we are self-rated poor. poverty. Yes. So kayo sa Kongreso, gagawa ba kayo ng batas? No, wait. Ha? Pero meron na Magna Carta for the Poor. At isa na yun sa may Tanungin akda mo ako nito. doon sa Magna Carta of the Poor. Kaya nga ang Tatanungin kita frustration. Oh, tagal na nung panahon na yon. Hindi mo ba Ang itatanong sa akin? Ang self-rated poverty ngayon ay Kung ilang taon 57%. nang ginugol para magawa lang yung batas na yon. O gaano katagal? Kailangan malaman ninyo yun. Gaano katagal at gaano kamahal? 15 taon. 15 Magna Carta years. for the poor. Kasi 2004, yun ang entry ko sa Congress. Weng. Yun ang unang Hello. takbo mo sa So, Congress. Pero ito ang tanong, sir. Sa ngayon, ang self-rated poverty ay nasa 57%. May Magna Carta for the Poor tayo. Nasaan ang mali? Bakit hanggang ngayon mas marami Anong po ang mahirap? 57%? 63% ang SWS. Pero meron pong Pero sa government Mindanao, survey, 76%. 57%. Sa Visayas, 74%. Balance of Luzon, 55%. Anong katumbas nun? 17.4 million families. You assume that one family comprises 5 members. That's about 87 million Filipinos claiming that they are poor. Yes. That's 75% of your total population of something like 116 million now. 75% of your people are claiming that they are self-poor. Hindi ka mababahala dyan. Pagkatapos puro impeachment na lang iniisip. Okay. Saan ang problema? Kaya nga, nasaan ang problema natin? Hindi natututukan talaga, malalaking problema. Oh. Yung presyo ng, sinabi ko na kanina, yung presyo ng kamatis. Dapat yung Quadcom, ito yung tingnan. Hindi ba? Gumawa ka ng Quadcom, pinalaki mo, pinakamakapangyarihan sa buong kasaysayan ng legislature. Pagkatapos ang gagawin mo pala, manguusig ka lang pala ng tao. Pero- Bakit hindi mo usigin? Kung paano nangyayari, tumataas ang presyo ng bilihin, lalo na yung pagkain. Pero Ba't di sir, natin ibabaan kuryente? Ginagawa na Meron raw ng kayong Quinta hiwalay na Committee. Quinta Committee para Quinta doon sa mga Committee, produkto ng pagkain Nako, at saka singilin sa public utilities. nako, naniniwala ka naman. Gawin mo na sigurong, ano yung gawin mo na 10 siguro. Ano yung kinta-kinta na yan? Hindi ako naniniwala. Pero siguro, ano ba nilalaman nung Magna Carta for the Poor? At paano makatutulong sa mga mahihirap natin mga kababayan Yung umangat naman ng kanilang buhay? Kulang pa ba? Pag naging senador kayo, kailangan ba dagdagan pa yan o ayusin pa yan? Sabi Congressman? ko nga sa inyo, ang weakest link kasi yung oversight. Oh. Dapat yun ang tutukan. Yung pagpapatupad po ng batas, doon tayo mag-concentrate. Marami po tayong magagandang batas. Katulad po ng Magna Carta. Ginugol po namin dyan, kasama ko dyan, 15 taon bago na ipasa. Ngayon po kaya hindi maisulong-sulong. Isipin po nyo, IRR lang, hindi magawa-gawa. Nakagawa ang ng IRR. Ito pananagutan po ng mga ahensya ng gobyerno na tinadhana doon sa batas. Kung di ako nagkakamali, ang NEDA kasama yung DSWD, gawin kaagad ang IRR para maipatupad ang batas na yon. Nung gumawa, wala pong sunset provision. Anong ibig po sabihin nun? Hindi naman kasi kinakailangang manatiling mahirap yung tao . At some point in his life, dapat makagraduate siya doon. Ako naniniwala, walang tao na gusto niya na palagi na lang siyang inaayudahan sa habang buhay niya. Gusto niya yung pamilya niya dumating sa punto na maiwanan, makakalas siya doon sa panikalan ng kahirapan. Pero yan po wala ba'y siyang laman ng sunset provision. Magna Carta for the Poor? Laman yan ng Magna Carta for the Ang Poor na Magna dapat. Carta of the Poor, meron siyang 5 karapatan na para sa mahihirap. Una yung karapatan niya sa pagkain, karapatan sa gamot, karapatan sa pabahay, karapatan sa edukasyon, at karapatan sa hanap buhay. Yung 5 basic na karapatan ng mahirap. Karapatan sa murang bigas. Paring Joel. Oo nga, yung bigas murang na tayo. bigas. Alam mo ba yung kaya nagtagal? Sabi ko, lagyan nga natin ng konting ngipin kasi merong provision doon. Halimbawa, merong lumapit na isang mahirap, marginalized. Kahit anong opisina kasi kaya niyang lapitan. Pumunta halimbawa sa mayor. Mayor, pwede po ba kung makahingi po wala lang po kami talaga itong araw na ito, gipit na gay. Kailangan gumawa ka po ng paraan kahit ano yon. Kasi pumunta sa iyo . Hindi mo pwedeng tanggihan. Hindi mo siya pwedeng tanggihan. Kaya naglagay ako ng doon na hindi ka pwedeng tumanggi. Gumawa ka ng paraan kahit paano maibsan. Maring hindi mo lahat maibigay nga pero wag siyang uuwi nang hindi lang siya nabigyan ng kahit ano. Akalain mo nagdebate pa kami ron. Sabi niya, Dante,
Napakahirap ng isip-isipin mo naman. Tayo ngayon ang gigisain, tayo ngayon ang ilalagay. Isip-isipin mo, magkaroon tayong pananagutan. Nakalagay naman dyan pagkatapos ng masusing pag-imbestiga na hindi mo man lang hinarap yung tao, talagang mananagot ka. Ayaw nilang magkaroon ng pananagutan Doon kami nagtagal Okay. In short, hindi dapat dinidedma yung lumalapit na mahihirap. Alright. Hinahingi lang siya ng konting gamot. Gumawa kayo ng paraan. Yung karapatan sa pagkain. bigas na yan ang problema. Yung problema lalo na natin sa yun. bigas. So, paano ba natin mapapababa ang presyo ng bigas immediately? Congressman, kasi marami nagsasabi, ganito dapat gawin. Kaya lang mga long-term po yun Medyo Immediate matagal. kasi mahirap yun Yung immediate kasi, palliative lang yun. Ang nangyari kasi, importation. Pero tingnan mo naman, inalis na sa NHA yung pag-i-import. NFA, sir. NFA ang pag-i-import. Binigay na lang dun sa, importer. Kaya lang ang importer, nandiyan na yung mga sindikato. So kung minsan mag-i-import sila, yung itatago nila. Kailangan talaga na bantayan mo Oo, may batas tayo dyan, Congressman, yung Anti-Agricultural Smuggling Act. Economic sabotage na raw, sir, Economic yun. sabotage Pag yun. nag-smuggle ka, nag-profiteering ka. May kulang pa ba ron? O kailangan pag kayo nahalal sa Senado, may gagawin kayo doon? Alam mo yung mga ganun, palliative sila lahat yun Ang importante kasi, ma-restructure natin ang ating agriculture. Oo. Hindi naman lahat ng ating mga probinsya sa ating bansa ay kailangan tamnan mo ng palay. Pwede mo namang kwentahin. Alam mo kung ilang kabanmelo ang kinakain na bigas ng isang Pilipino sa isang taon. Kwentahin mo lang 1.25 kabans per year. O i-multiply mo ngayon, bago multiply sa 116 million Filipinos, tanggalin mo yung hindi kumakain ng bigas. Saka yung nasasayang. Merong kumakain lang ng kasaba. No rice diet. May kumakain lang ng mais. Meron namang yung mga sanggol, hindi pa kumakain ng bigas. Sabaw ng bigas ang kinakain ng sanggol. O alimbawa, nakuwenta natin, 95 million lang ang talagang kakain ng bigas. Multiply mo sa factor na yun. Alam mo, ito lang pala ang pwede nating i-produce. Pipili ka na lang ng mga ilang probinsya ang tatamnan natin ng palay. Para sa ganun, focus na focus tayo. Pati irrigation, pati pesticide, pati fertilizer, mababantayan ngayon yan. Hindi nasasayang resources. Ibig ko sabihin, clustered tayo, hindi yung... Ay, nako, Sabog-sabog. Sabog-sabog. Habang inaantay natin ipatupad ng gobyerno yan, magtitiis muna tayo dito sa Mahal na bigas. 45 pesos, 47, minsan 55, 58 pesos. Maximum sa Diyos. Alam mo, ang kailangan natin patriotism. Ako, ginawa ko na ito Ginawa ko na ito nung sumikat yung presyo ng bigas. Sinabi ko yung mga kaibigan ko, marami na marong kaibigan talagang katulad ni Melo, na mayayaman talaga. Sabi ko, pwede tayo mag-eksperimento, sabi ko. Tinipon ko sila, mga lima yon na talagang may kaya sa buhay. Pumunta tayo sa isang barangay, tayo nang bumili ng palay. Palay pa lang. O sige kanya, mag-eksperimento tayo. Nagtanong ako sa NFA, at that time, ang buying price ng palay ay 19 pesos. Okay? Sabi ko, dagdagan natin ng 3 pesos. Ito na yung magmumula sa private sector. So, magiging 22. So, at that time, masaya yung farmer kasi 19 lang bibili ng NFA. Kami bumili, 22 pesos, dagdag ng 3 piso. Okay? Nakabili ka. Isang barangay ito. Kami kako magpapakiskis. Alam mo yung kiskisan, Melo, Joel? Baka kako hindi nyo kabisado yung Alam namin. kiskisan. Laking probinsya kami. Yes. Laking probinsya. Ngayon, kami magpapakiskis. Sabi ko doon sa may-ari ng kiskisan, pare, para makatipid naman kami sa pambayad sa'yo, kasi ito, ano lang namin ito, patriotism ito. Pwede bang ilibre mo na sa amin to, pero yung darak sa'yo na, yung binlid sa'yo na. Kinuwenta ngayon ng kiskisan. Okay. Akalain mong break-even lang, naibenta namin ng 35 pesos dinurado. At that time, 55 pesos market value. Pero binenta namin ng 35. Alam mo, 10 minutes lang naubos yung isang truck. Inano namin, ang package namin 5 kilos per pack. Mga mahihirap na tao, luminya. May pera silang pambili. At 35, nakatipid sila ng 100 piso. Bakit? 5 kilo 20 pesos. So kayang mapamura. Kayang mapamura. Kayang mapamura. Kailangan lang magsama-sama tayo. Ang private sector, sumama na
Sumama na. Yung kuryente, mapapamura pa ba natin yan? Bakit hindi? Sa anong paraan? Mapapamura tayo sa mahal. Sa anong paraan? Paano? Una, murahin mo muna. Yung seryosong sagot. Seryosong sagot, maniwala ka sa akin. Baka wala kayong time. Iksiyan lang natin. System loss. Yes. Yan. Melo, bakit yung ninakaw na kuryente kasama kang nagbabayad? Bakit? Bigyan mo ako ng magandang dahilan kung bakit kailangan mo bayaran. Ay, galit kami Sabi doon. nga, Ayaw dami mga namin, jumper. ayaw namin doon. Kaya kailangan bayaran, puputulan kami. Wala kami choice. O kaya nga, pero ang bayad mo kasama yung system loss. Kasali, hindi Tama? dapat. Pagkatapos, bakit hindi pinatutupad ng ERC yung provision ng ating IPIRA na meron doon na ARCOA? Ano ang ARCOA? Ibig mo sabihin, hindi mo alam ang ARCOA? Ano po ang ARCOA? Ikaw, Melo. Arcoa, alam ko. Arcoa. Ano yung Lagyan mo Arcoa? lang ng R. Joel, Ano ba yung Arcoa? Ano ang ARCOA? Retail Competition and Open Access. Ano yun? So, nakita na ninyo. Kaya nga hindi... ayaw kasing ipaliwanag ng ERC. Dapat unang-una silang nagpapaliwanag at pati yung mga guidelines, pati yung mga regulasyon, dapat nagawa na nila. Sinabi ko nga sa'yo, nagawa ang EPIRA 2001 or 24 years ago. Bakit ang ngayong regulasyon ng ARCO? Ano ba yung ARCO ba? Ano ba yung subdivision mo, Melo? Yan lang sa village. Pero yung village na yan, Villager. meron kayong homeowners association. Oo. Pakwenta mo yung aggregate na konsumo ng inyong gilids. Oo. Kapag ka nakwenta mo 500 kilowatts, pwede na kayong mamili ng retailer, not necessarily Meralco mag-supply sa inyo. Nasa batas yun eh. O halimbawa, inopera ka Melo. Melo, magkano yan? Kwentahin natin. 11 pesos ang binabayaran mo. O magkano ang bid mo? Bibigyan kita 9 pesos. Di ba makakatipid ka? Ito yung mga paraan. Sundan lang natin ang batas. Wala nga nagpapatupad. Meron pang aggregation. Hahaba lang tayo eh. Okay, sige. Meron akong magagawa. Pero in short, kaya po ba tanggalin ang systems loss? Bakit Kasi hindi? yun daw ang effective para na paraan para mapababa talaga agad ang presyo ng Sasabihin ko lang doon sa batas, kuryente. tanggalin mo na yung system loss na nilagay nyo dyan sa batas na yan. Mali yan. But ang problema, Congressman, ilang kongreso nang nakalipas, ang dami pong panukalang batas tanggalin ng systems loss pero walang nakakapagtanggal. O, wala kasing gustong magsimula. So, Ako nasa- nagsisimula ako, ayaw nila akong tulungan. So walang political will. O, tingnan mo nga ABS-CBN. Sino bang... Ako lang. Wala namang gusto na sumama sa akin. Meron ka ba nakita isang senador na tumulong sa akin? So, Teka, sandali. gagawin mo sa Senado yung pagkatatanggal sa Ang system systems loss. loss. Bakit hindi? Okay, sige. Asahan namin O, yan. bigyan mo sa akin Sa lalong madaling panahon. Melo, kung ikaw ang president ng Senate. Okay. Teka. Bigay mo sa akin yung Alos na. Oh. Committee on Energy. Mamimili kayo, hihiling kayo ng komite na ganun. Bakit? Hindi ko Oo. kayang hingin? Halos sa lahat na. Sino ba yung dating yung dalawang naging walang banggitan. Walang banggitan. Walang banggitan na pangalan. Sino ba yung naging chairman ng Energy sa Senate? Sige. Percent mako-cover sila ng Parang zero PhilHealth. billion. ng insurance. Parang HMO. Pagka nagkasakit sila. Ang layunin nga ng batas, Joel, makover lahat. Kaya meron tayong universal health care, di ba? Pero sa nangyari, tingnan mo naman, pati yung nasa NEP na 74 billion, tinanggal. At hindi nga na-restore, di ba? Pagkatapos, ang katwiran nila sapagkat may 600 billion daw ang PhilHealth na unused. Hindi po unused yun eh. Yun ay reserve eh. Nakalagay sa batas, kailangan meron silang 2 taong reserve fund. Ito yung fiduciary na responsibility ng PhilHealth sapagkat meron silang members na nag-contribute dun eh. Hindi mo pwedeng galawin yun. Kahit yun ay lumaki ng lumaki, na dapat namang lumaki sapagkat para sa kanila yun, 2 bagay ang pwede mong gawin. Kung malaking-malaki na, pwede kang mag-invest. Para lalong lumaki yun. At pagkatapos, kung malaki na, edi yung coverage ng kanilang hindi na 30%, gawin mo ng 75%. Ibig sabihin, hindi mo dapat tanggalin yun eh. So hindi po tama yung naging desisyon ng Kongreso na tanggalan ng subsidy ang PhilHealth. Hindi talaga tama. Pangalawa, hindi lamang yun. Paano ngayon yung batas na sinasabi na merong share kasi yung PhilHealth Syntax. sa tax na nanggagaling sa alcohol, sa beverages, at saka sa tabako. Paano kung
isisiro mo yung subsidy, nasa na yung automatic na pinanggagalingan mula doon sa batas na yun? Kaya questionable yun. Sa mga tweet, nakukompromise ngayon yung long-term investment natin sa tinatawag nating human capital. Ang pinaka-importante pa naman, mga kabataan natin, yung mga kabataan nating susunod sa atin. Paano kung hindi sila malusog? Anong mangyayari naman sa ating bansa? Kaya lang din na pwede ibalik yung tinanggal congressman eh. Ang aking suggestion doon, pero hindi naman napakinggan, sana nagtawag ang Pangulo ng isang special session. Kasi pag nag-special session, baka naman ayaw ng Kongreso. Pero pwede naman niya sabihin, sige, magre-reenact tayo. Kasi hindi pwedeng hindi natin i-restore yun eh. Bakit ang kinulangan mo, Department of Agriculture? Ba't kinulangan mo, Department of Education? Tapos nung maisip nila, dinagdagan. Pati lahat ng doon sa item ng budget na merong academy at saka college, idinagdag yun. Pwede mo nang idagdag ang Philippine Military Academy o kaya National Defense College para lang palakihin mo yung education. Parang namanggel, yun ang ibig ko sabihin. Okay, pastok tayo. Pastok tayo mga kapuso. Ito, Congressman, parang parang boy abunda ang dating nito, no? Ang tanong sasagutin lang po ng pabor o kaya di pabor o kaya depende. Kapag ang sagot mo depende, meron lamang pong ilang segundo siguro para ipaliwanag kung bakit, no? Kaya ito, ready na kayo, Mr. Congressman. Yes, sir. Batas laban sa political dynasty. Pabor. Parusa sa mga balimbing na politiko. Pabor. Pagsasapubliko ng SALN. Pabor. Divorce. Hindi pabor. Legalisasyon ng weteng. Hindi pabor. Legalisasyon ng medical marijuana. Hindi pabor. Yung Malauplan Tokhang na drug war, Congressman. Hindi ko alam kung ano yung tokhang eh. O drug war. Basta't maganda ang kalalabasan. Pabor. Pabor ba? Pabor ako. Oh. Pabor. Death penalty para sa heinous crime at drug trafficking. Hindi pabor. Pag-amyenda sa konstitusyon. Sa ngayon, hindi ako pabor. Ito na ang huli nating tanong. Oo. Oo. Actually, Bago tanong. Marami pa tayong tanong actually. sige. Siguro magandang balikan ko lang. Meron akong gustong ihabol na tanong kay Congressman. Sige. Ang issue po ng sikmura ng taong bayan nakadepende sa kita pang araw-araw. Ang problema, ang laki po ng bili ng mga Pinoy na walang trabaho o may kita man, underemployed kasi kapos ang kita. Paano po magagawa natin para masigurado ang sapat na kita ng mga manggagawa? Pwede ba dong ipasok ang issue ng legislated wage increase? Hindi po masyadong makakatulong yun. Ang kailangan natin gawin, let us grow our economy. Kasi kapag napayabong natin, kapag napalaki natin ang ekonomiya, yan po ay mangangahulugan na magkakaroon tayo ng karagdagang buwis. Pero para mangyari yan, kailangan magkaroon po ng investment. Ma-attract po natin ang investors. Ang nangyari po kasi baligtad, kamukha na lang po ng Maharlika Funds. Kinuha po yung pondo ng dalawang bangko natin, DBP at saka ng Land Bank. Nakaparada po yung mahigit na ilang bilyon, 150 billion yata. 2 taon nang nakararaan ni isang kusing walang kinita yon. Dapat sana, lalo na po yung Development Bank at saka yung Land Bank, ito po yung bangkong ito yung nagpapautang para po sa mga negosyanteng maliliit para ating maisulong ekonomiya. Pag malago ang ekonomiya, marami pong trabaho, maraming dagdag na kita. At pag marami pong trabaho, masaya po yung mga manggagawa natin, maraming may puproduce na pagkain, bababa pa yung presyo ng pagkain, lalaki po yung buwis. Ito po yung simula kung paano natin mapapababa yung ating mga bilihin, lalo na po yung pagkain. Yung pong legislated, nakatulong lang po ng konti yun, pero yung iba po hindi makakasunod dun eh. Hindi po ganun ang paraan. Kailangan nating panagutan, payabungin, palakihin, payamanin natin ang ating ekonomiya. Yun po yung nabanggit nyo, Congressman, yung human development, isa sa mga naging himutok ni Secretary Sani Angara ay yung pagbawas po ng pondo ng DepEd. Meron pa ba tayong magagawa sa edukasyon kasi ang comprehension po ng ating mga estudyante napakababa. At hindi po tayo pang world class
yung dating ng ating edukasyon. Meron pa ba tayong kayang gawin sa edukasyon? Para Yun ang nakakalungkot, Joel. Siguro, baka gusto ng Congress gumawa ng supplemental budget para dagdagan yung education. Hindi po na-restore kasi. Nawala po yung, hindi ako nagkakamali, 10 billion po yata yung nawala dyan. O higit pa, yung computerization po. Anong mangyayari po ngayon dito sa mga maipapanganak na kababayan nating kung tawagin yata ay ano na generation yun? Beta. Oo. Artificial intelligence na po eh. Ang sabi ng IMF, about 30% ng ating mga trabaho ay pwede nang ma-absorb ng artificial intelligence. Dapat nakahanda po yung ating susunod na mga kabataan na papalit sa atin. Ngayon po, nawala pa yung pondo ng DepEd. Yung investment natin po sa human capital ay parang peligroso na po. Yun. Opo, Ito nakakaranas kayo palagi araw-araw ng traffic Congressman. Meron ba kayong Papuntang protocol? Commonwealth na traffic doon. May naisip ba kayo na drastic measure na pwedeng ipanukala to solve the traffic problem? Lalong-lalo na sa urban areas, particularly Metro Manila. Hindi pa naman kayo gumagamit ng busway, no, Kong? Hindi tayo makakagamit nun kasi Protocol plate kayo, Congressman. nakakahiya sapagkat kung naghihirap, nagsasakripisyo ang ating mga commuters, tayo naman igagamit pa ron. Parang hindi matanggap ng konsensya ko naman kahit na siguro pare-pareho na lang tayong mahirapan. Yun. Opo. Pero may naisip kayong drastic measure, Congressman, na pwede nyo itulak. Walang drastic measure kasi dapat ito talaga may strategic solution dyan. Kung ang ating mga industry sana ay na-disperse, talagang na-confine po lahat ang ang industry sa ating bansa. Metro Manila. Dito sa Metro Manila kasi 60% ng ating ekonomiya nandito, 65 pa yata eh. Yung dispersal lang po ng industries ang long-term na solution para talagang maayos natin. Paano mag-disperse ng mga industry? Lumilitaw, mas bahalang kuryente sa mga probinsya kaysa sa Kaya nga natin magsisimula tayo, dapat ibaba natin. Doon magkakasunod-sunod na po ang lahat ng planong makabubuti sa ating bansa. At saka ang probinsya binabaha na rin ngayon. Meron ba kayo naisip dyan tungkol sa flood control, etc.? Paano hindi tayo babahain? Wala naman tayong master plan sa flood control. Kanya-kanya pong, ewan ko, siguro patawag natin po yung lahat ng naglatag ng project ng flood control. Tawagin natin ang DPWS, tawagin natin yung isang opisina kung tawagin ay merong river control eh. Pag wala po tayong master plan at kanya-kanyang gawa ng flood control, hindi po totoo yun. Pero wala tayong mariresolve. Pero taon-taon din pong nasasama ito sa budget, Congressman. Hindi ito nababantayan ng Kongreso. Talaga pong ganun eh. Dahil Mahirap daw i-audit yan, Weng eh. Yung flood control project. Hindi ba? Yun, Nasa ilalim daw ng lupa eh. Hindi daw makita ng mga auditor. meron nga nagpadala sa akin ng Viber, yung litrato. Hindi pa nga dumating yung nawasak na yung revetment. Ang sabi niya doon sa kanyang text, 80% lupa, plus 15% na simento, plus 5% na bakal, equals pera. Tinext sa akin. Mukhang ang totoo yung sinabi niya, wala pong laman yung revetment. Puro lupa eh. Yung dredging, paano yun? Bilib kayo doon? Yung ano? Dredging. Dredging projects. Dredging. Yung huhukayin ng lupa wala para... pong master plan eh. Bakit mo po huhukayin? Di ba? Kailangan po merong master plan para po tuloy-tuloy. Kung hindi po, kung kanya-kanya, wala pong pupuntahan. Maliwanag, Ayan. Congressman. Okay. Siguro ito na. pinaka-importanting tanong ni Paring Melo sa inyo. Dito kayo titingin doon sa inyong sa taong bayan. Yan, ha? Yan. Paring Melo, bato mo na yung pinaka-importanting tanong. Madami na tayo napakinggan kay Congressman at tsak natin marami din siyang gustong daling ideya pag siya'y naging senador. Ito na po ang ating huli at napaka-importanting tanong sa harap ng taong bayang nakikinig at nanonood sa atin, Congressman. Sa inyong palagay, ikaw na ba ang susunod na nararapat na maging senador ng Pilipinas? Palagay ko po, kung sasang-ayon po ang ating taong bayan. Okay. Maikli, pero yun na yun eh. Malinaw. Kasi, Malinaw eh. pwede bang... Sige, dagdagan nyo pa. Kasi Dagdagan nyo pa. kailangan Meron pa kayo natin- isang minuto. Sige po. Tingnan po ninyo yung nangyari sa budget. Kailangan po merong fiscalizer talaga eh. Kailangan merong fiscalizer. Kung wala po kayong ilalagay na fiscalizer doon, tingnan po nangyari sa ating 2025 budget. So kung ang tanong po ninyo, ako na ba?
Oh. Eh, sino pa? At kay Rodrigo Duterte para sa tunay na pagbabago.